Naging boyfriend ko. Kapatid ko ako si Clay, 18 years old. Anak ako ni Mama sa pagkadalaga. Si Lola ang nagpalaki sa akin dahil si Mama ay nagtrabaho sa Maynila. Pagkatapos ng ilang taon, nag-asawa siya at nagkaroon ng anak na lalaki. Sa kasamaang palad, namatay siya habang nanganganak. Ang napangasawa niya ay taga Surigao, samantalang si Mama ay taga Negros. Lumaki akong malayo kay Mama at sa bagong pamilya niya. Nang makatapos ako ng high school, nagpasiya akong pumunta sa Maynila para mag-apply ng trabaho. Doon nagsimula ang lahat. Isang araw habang naghihintay ako ng jeep pa uwi, may lumapit na gwapong lalaki. Maamo ang ngiti niya at parang artista kong pumorma. Hi miss, ako si Daniel, pakilala niya. Nag-usap kami at sa hindi inaasahan magaan ang loob ko sa kanya. Nagkapalitan kami ng number at simula noon, araw-araw niya akong tinetext at tinatawagan. Habang tumatagal, mas naging malapit kami. Palagi niya akong nililibre ng kape, sinusundo sa trabaho at tinutulungan sa mga gastusin. Nagsimula na ring tumibok ang puso ko para sa kanya. Hanggang isang gabi, sa ilalim ng ulan, inamin niya na mahal niya ako. Hindi ko na rin itinago, mahal ko na siya. Lumipas ang 2 buwan. Naging mas matatag ang relasyon namin. Pero napansin ko, ilang beses na niyang binanggit na may kapatid daw siyang babae na matagal na niyang hinahanap. Wala raw siya masyadong alam dahil bata pa siya nang mawalay dito. Hanggang isang araw, niyaya niya akong pumunta sa probinsya nila sa Surigao para ipakilala sa pamilya. Kinabahan ako pero pumayag. Pagdating doon, sinalubong kami ng mga kamag-anak niya. Doon ko nakita ang isang matandang babae na agad akong tinitigan. Ikaw ba si Clay? Tanong ng babae. Nagulat ako. Opo, bakit po? Lumapit siya, hinawakan ang kamay ko at sinabing, anak, ako ang tiyahin mo. At si Daniel, kapatid mo. Parang gumuho ang mundo ko. Umiikot ang paligid, nanginginig ako sa narinig. Hindi ako makapagsalita. Si Daniel natulala rin at hindi makapaniwala. Doon ipinaliwanag ng tiyahin na ako ang anak ng mama namin sa pagkadalaga. At siya naman ang anak ni Mama sa napangasawa niya sa Surigao. Isa ang nanay namin, magkapatid kami sa para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Lahat ng alaala namin ang tawanan, yakapan, mga halik biglang naging mali sa isang iglap. Niyakap niya ako pero iba na ang pakiramdam. Pareho kaming umiiyak. Bago ako umalis pabalik ng Maynila, tinawag niya ako sa tabing dagat. Tahimik lang kami habang pinapanood ang alon. Clay, mahina niyang sambit. Tama na, Daniel. Mas mabuti nang hanggang dito na lang tayo. Sagot ko habang pinipigilan ang luha. Pero bago ako umalis, niyakap niya ako ng mahigpit, yung yakap na puno ng pangungulila at pagmamahal na hindi na pwedeng ipaglaban. Lumipas ang ilang buwan, sinubukan kong kalimutan siya. Nagtrabaho ako ng maayos na kipagkaibigan at iniwasan lahat ng bagay na magpapaalala sa kanya. Pero isang araw habang pauwi ako galing trabaho, nakita ko siya sa tapat ng isang cafe. Clay, pwede ba tayong mag-usap? Ayaw ko sana, pero hindi ko rin kayang tumanggi. Umupo kami sa loob ng cafe. Doon niya sinabi, alam kong hindi na tayo pwedeng maging tayo, pero pwede ba, kahit magkaibigan man lang? Napangiti ako ng mapait. Tanya, hindi ko alam kung kaya ko. Bawat tingin ko sa'yo, naaalala ko lahat. Sa huli, nagdesisyon kaming tuluyang maglayo. Wala nang chat, wala nang tawag, wala nang pagkikita. Pinili naming mahalin ang isa't isa mula sa malayo, sa paraang hindi makakasakit sa iba at sa amin na rin. Minsan naiisip ko baka sa ibang pagkakataon sa ibang buhay pwede kaming maging magkasama. Pero sa mundong ito magkadugo kami. At yun ang katotohanan na kailangan naming tanggapin. Hindi lahat ng minamahal mo itinadhana para sa'yo. Minsan para lang silang dumaan para turuan kang magmahal at bumitaw. Lumipas ang 2 taon mula nang huli kaming mag-usap ni Daniel. Sa panahong iyon, natutunan kong mahalin ang sarili ko at yakapin ang katotohanan ng nakaraan. Isang araw, habang nasa simbahan ako, may lumapit sa akin. Nakasuot siya ng simpleng polo, pero agad kong nakilala si Daniel. Lay, kamusta ka na? Tanong niya na may ngiti sa labi. Ngumiti ako pabalik. Mabuti naman ikaw, mabuti rin, ikakasal na ako sa susunod na buwan. Parang may humapdi sa puso ko, pero pinilit kong ngumiti. Masaya ako para sa